The battle of sin. Yan po yung ating pag-aaralan, the battle of sin. Ito yung labanan na tungkol sa sin. Sabi nga, the battle of sin. So ito yung labanan tungkol sa sin. Kaya sino po ba dito yung may battle sa kasalanan? Lahat po tayo, di ba? Bata man, matanda man, nagkakasala. Lahat tayo. Ako nga po, kanina nagkasala na ako eh. Yung parang may sumagi lang sa akin. Ang laki-laking kasi niyang tao, ang laking braso. Lalaki siya, babagay ka ganun. Siyempre, di ba, umandar yung paging mataray ko. Pero sabi ko, Lord, ako mamaya, okay lang, Lord, okay lang. Kaya tinignan ko na lang yung tao mula ulo hanggang taas, okay lang, sige, diyan ka na. Kasi siyempre, nandun yung bagay na, titest ka lang, Lord eh. Tama po. So alam niyo po, itong labanan po natin about sa sin po, itong kasalanan na ating yung nilalabanan, yung binabatid po natin, hindi po yung sin, kundi yung sin. Hindi po yung sin, kundi yung sin. Iba po kasi yung sin at saka yung sin. Dalawang bagay po ito, yung sin at yung sin, yung with letter S po. So, maintindihan po natin mamaya na ito po ay yung sin doon sa sin. Dapat maintindihan po natin yon. Kapag sinabi ko po kasing sin, pag sinabing sin, ito yung mga kasalanan na bunga ng ating pagiging sadyang makasalanan. Pag sinabing sin, ito po yung sinasabing bunga ng mga sadyang ating mga kasalanan. Amen po? So sabihin mo sa katabi mo, wala na tayo sa kalaliman ng kasalanan. Wala na tayo sa kalaliman ng kasalanan. Wala ka na sa kapangyarihan ng kasalanan. Tama po? Wala na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Kasi binabattle natin yun eh. Tama po? Binabattle natin yun kasi nandito tayo sa laman. So kaya dahil nasa laman tayo, kailangan natin i-battle yun. So kailangan pag binatin mo yun, dapat manalo ka. Win po ba ang mga anak ng Diyos? Minsan kasi, meron tayong mga bagay na yung parang binabatin mo yung sin, binabatin mo yun, pero parang sometimes parang kailan kaya ito matatapos? Minsan tinatanong natin sa ating sarili, meron po ba minsan sinasabi mo, kailan kaya itong matatapos na itong kasalanan na ito? Yung parang gusto mo, binabatin mo siya, pero naghagawa mo, napapaulit-ulit na yung paggawa mo. Kaya minsan, sino po dito yung parang minsan nagtanong sa sarili na, kailan mo kaya ito matatapos? Yung minsan nagtatanong ka, why can I stop? Diba? Ang dami-dami na. Ang bigat-bigat na yun nakalagay sa likod mo. Ang bigat-bigat na ng pasani mo. Pero nagagawa mo natin kasalanan. Pero minsan nagtanong ka ba, why can I stop? Natanong ba natin na, bakit hindi ko ma-stop? Hindi ko mahinto ang kasalanan ito? May nagtanong po ba minsan sa ating sariling ganon? Parang hina ng amen niyo po ah. Amen? May nagtanong ba, Lord, kailan ko ba ito na-i-stop Lord yung kasalanan nito? May nagtanong po ba minsan sa loob niyan? Alam niyo po, ang sarili po kasi natin, ito po yung binabatil natin. Yung sariling laman, yung laman po natin, ito po yung binabatil po natin. Kasi ito po yung nagbibigay ng kabigatan sa ating espiritu kung bakit napapalayo tayo sa presensya ng ating Panginoong Hesus. Nahihirapan tayo mag-worship. Amen? Yung parang pag alam mo may kasalanan ka, nahihirapan ka mag-worship. Sino po dito yung may gawang kasalanan pero grabe pa mag-worship sa Lord? Di ba yung feeling na ang laki ng kasalanan mo, yung parang masabi mo lang, thank you Lord, hallelujah, pero minsan parang nagigil ka Lord, paano ko mag-worship sa iyo Lord, ang laki ng kasalanan ko. Kaya minsan tinatanong natin, kailan ba ito mai-stop? Kailan ba ito hihinto? Kasi kapag hindi natin nahinto ang kasalanan na gagawa natin pagdating sa Lord, napapalayo tayo sa presensya ng ating Panginoong Hesus. Nahihirapan ka mag-worship, nahihirapan ka mag-devotion, nahihirapan ka mag-pray sa Panginoon. Kaya minsan natatanong natin, why I can't stop? Kailan ba ito titigil? Kailan ba ito hihinto? Kasi nasa laman tayo, kapatid. Kaya kailangan natin i-battle yan. Amen? Ulitin ko po, sino po dito yung may
may binabattle na kasalanan sa kanyang buhay. Praise God. Hallelujah. Kahit ako po meron. So, minsan, nahihirapan tayo dahil sa sin na yun, nahihirapan tayo na mag-worship, mag-devotion, o mag-share kasi minsan, nahihirapan tayo doon pa na yung ministry natin. Dahil sa kasalanan na nagagawa po natin pagdating sa Lord. Tama po? Why can't stop sinning? Understanding sin. May dalawa po tayong dapat na malaman o maunawaan natin kung ano ba talaga yung kasalanan. Sabi diyan, understanding sin. May dalawa tayong dapat malaman o maunawaan kung ano ba talaga yung kasalanan. Una, yung sin and sin. Tama po? Kailangan maunawaan niyo po kung ano yung pinagkaiba ng sin sa sin. Yung sin po kasi, ito po yung nature ng pagiging makasalanan. Ulitin ko po, yung sin, ito po ang nature ng pagiging makasalanan. Yung sadyang taong makasalanan ka, kaya siya yung, kumbaga, kaya ka gumagawa ng kasalanan. So, parang katulad ng, sa picture na ito, ano po nakikita nyo? Gagambaw spider. Tama po? So, ito po kasi, itong sapot na ito, at itong gagamba na ito, yung sapot, yun ang mga kasalanan. Ulitin ko po yung mga sapot na nakikita nyo, yun yung mga kasalanan. Tama po? Pero ang gumagawa ng sapot ay ang gagamba. Amen. Amen? Yung sapot ay kasalanan. Yun yung mga kasalanan. Pero yung gumagawa ng sapot, yung gagamba. Yun ang nature ng pagiging makasalanan. Tama po? Yung sapot ang kasalanan. Pero ang gumagawa ng sapot, yung gagamba. So, ibig sabihin po yan, yun yung nature ng tao. Yun yung nature ng tao sa pagiging makasalanan. Kasi meron po kasing nature ang tao na hindi tayo makasalanan pero gumagawa naman tayo ng kasalanan. Tama po? Naiintindihan niyo po yung pinagkaiba ng sin sa sin. Kasi meron tayong nature na makasalanan. Pero meron naman tao na nakagagawa ng kasalanan pero hindi naman makasalanan. Naiintindihan niyo po ba o magulo? So sige, tuloy na lang po natin. Kasi kung hindi po yung kasalanan, o kaya kumbaga, kapag ang kasalanan ang gumagawa ng kasalanan, ang gagawin po talaga, parang nagiging nature. Kaya yung sapot na yan yung lahat yung kasalanan. So parang tayo yung gagamba. Nandyan yung sapot, nandyan yung mga kasalanan na laging dumadagsa sa atin. So tayo mismo yung gagamba. Na parang ikaw, pag natukso ka ng kasalanan, ikaw ang gagawa ng sapot. Tama po, di ba? Kasi ang alam ko po, hindi po ako naglalaro ng gagamba, pero alam ko po, ang isang weapon ng gagamba ay yung kanyang sapot. Tama po ba? Sino po dito yung mga lalaki na naglaro ng gagamba dati? Yan, di ba? Yung sapot yung kanyang weapon. Tama po? So, ibig sabihin yan, kapag ikaw, yung sapot na yan, napuntahan ka ng sapot na yan, na-encourage ka ng sapot na yan, ikaw mismo ang gagawa ng sapot. Ano yung kapatid? Ikaw mismo ang gagawa ng kasalanan. Amen? Amen. Malakas ba yung mic? Sakto lang. Mahina. Sakto lang. So ito po yan. Tayo po yung nakakagawa ng kasalanan. Tayo po yung gagamba at ang kasalanan po yung sapot. So alam niyo po, kung pag-uusapan po natin ngayon yung battle ng sin. Kasi naniniwala po ako na dapat tayo po ay maunawaan natin na wala tayo sa ilalim ng kasalanan. Ayan, malakas na. Kasi hirap ako mag-ipo kayong bibigay. Mahina pala. Ayan. Rinig niyo na po ako. At least hindi na person yung aking lalamunan. So, kung pag-uusapan ko natin ngayon, yung battle ng sin na ating ginagawa. So, naniniwala po ako na dapat nating maunawaan na wala na tayo sa ilalim ng kasalanan. Lahat ng totoo naging born again, wala na sa ilalim ng kasalanan. Lahat ng tumanggap kay Jesucristo, wala na sa ilalim ng kasalanan. Kapag
wala na yung sabot na yun, kapatid. Amen? Wala na kayo sa ilalim ng kasalanan. Kung nagkasala man tayo ngayon, hindi na tayo yun, kapatid. Kundi yung kasalanan na nalalagtay sa ating buhay. Amen? Sadyang tayo minsan, sinasadya po natin minsan yung kasalanan o minsan naman nauhulog tayo sa pagkakasala. Pero alam po natin, ang buhay po natin ay tinubos na ng ating Panginoong Hesus. Kaya sabihin mo sa katabi mo, wala na tayo sa ilalim ng kasalanan. Wala na tayo sa ilalim ng kasalanan. Kasi sabi po dito, sin. Sabi mo sa Isaiah chapter 59 verse 2, yung binasa po natin kanina, ang masama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos, nagkasala kayo kaya hindi niya makita. Yun po yung sa sin. So sabi po dito, sin entered the world through Adam. Sabi po sa Romans chapter 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ng nagkasala. Sabi po dyan, naputol. Ang lahat ng nagkasala po, ang kabayaran po ay kamatayan. Amen? Kaya naputol po siya. Sabi nga po dito, the path of the fall of man. Sabi po sa Genesis chapter 3 verse 1 to 6 po yan. So sabi po dito sa letter A, listen to the slander against God. Letter B po, doubted God, love and His word. C, look at what God had forbidden. Last for what God had provided, absolute disobedience to God's commands. So, kailangan po itong mga bagay na ito, mawin the battle of sin. Kailangan mawin natin itong mga bagay na yan. Amen po? Yan. Dapat mawin natin, kaya sabi dyan, win the battle of sin. Amen? Sabi dyan, win the battle of sin. Sabi po dyan, no man can cleanse himself from sin. Amen? Sabi nga po sa Job chapter 9 verse 30 to 31, hindi ako malilinis ng kahit anong sabon. Hindi na ako puputi, kuskusin man ang apog ng apog. Ano po ba yung apog? Yung mga matatanda po kasi na, ano po ba yung ibig sabihin ng apog na Wala, hindi nila alam. Sige. Sabi po sa Job chapter 9 verse 30 to 31, hindi ako na malilinis ng kahit anong sabon. Hindi na ako puputi, kuskusin ba ng apog. Matapos mo akong ihagi sa napakaraming balon, ikinahihiya ako maging ng aking sariling damit. Sabi po, wala man sinong tao na makakapaglinis ng kanyang sarili. Amen? Kaya sabi ako, hindi ako malilinis ng kahit anong sabon. Kahit Dr. Alvin pa yan ang gamitin mo, hindi ka malilinis, kapatid. Kahit sabi mong whitening pa yan, pampaputi, hindi ka malilinis. Sabi nga ako sa hindi ako malilinis ng kahit anong sabon. Hindi ako puputi, kuskusin man ang apog. Hindi ko pala may apog, pero baka siguro po yung nakakaputi po yun. So sabi po dyan, the remedy for sin is forgiveness through the blood of Christ. Ang remedy daw po ng sin, yung pagpapakawad sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po sa Efeso chapter 1 verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Dalawang kasagana ang kanyang gandang loob. Sabi po sa 1 John chapter 1 verse 7, sinabi po dito, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo ay nagkaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Sabi po sa 2 Corinto chapter 5 verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, sila itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Sabi po sa 1 John chapter 3 verse 5,
nalalaman ninyo na parito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Sabi po sa 1 John chapter 3 verse 5, nalalaman ninyo na parito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, kapatid, at siya'y walang kasalanan. I-imagine niyo po, si Kristo po ay narito para sa ating kasalanan. Si Kristo na malinis, banal, pero bakit siya yung nagbayad ng ating kasalanan? Sabi nga po, we have to know. We have to know, sabi po dyan. Sabi po sa Roma chapter 6 verse 3 to 14, yan, medyo sabayan nyo na lang po ako, o kaya palitan po tayo para at least may perso po yung boses ko. So sabi sa Roma chapter 6 verse 3 to 14, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismohan kay Kristo Jesus ay nabautismohan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo namatay na ang nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Kayo po magbasa po. Verse 5, Sapagkat kung nasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako niya sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanan pagkatao at nang hindi na tayo maaalipin para ng kasalanan. Verse 7, sapagkat ang namatay na ang pinalaya mula sa kanyang kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo namatay na kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay din tayong kasama niya. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Verse 10. Nang siya'y namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan, at ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Kaya dapat bininong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo'y nalipagyansa ng Kristo Jesus. Huwag na ninyong pagaliin ang kasalanan sa inyong mga katawan may kamatayan, upang hindi na ninyo sundin ang kasamang hilig ito. Verse 13, huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang anumang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay. At ihandog ninyo sa Kanya ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos. Ulitin ko po verse 14. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Amen? Kaya sabi nga po, always remember that you are so loved by God. Amen? Wala na tayo sa ilalim ng kasalanan. So kailangan tandaan mo, kapatid, always remember that you are so loved by God. Lagi mong alalahanin na mahal ka ng Diyos. Amen? Kasi wala na tayo sa ilalim ng kasalanan. Kaya nga po sabi sa Roma 8 verse 38, sapagkat nakatitiyak kung walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga kabunuluan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan, ang hinaharap. Alam niyo po, nakatitiyak po tayo na wala pong makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sabi diyan, sapagkat nakatitiyak kung walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, kapatid, hindi tayo kayang ipahiwalay diyan sa pag-ibig ng Diyos. Amen? O ang buhay, o ang mga anghel, o ang mga panguluan at mga kapangyarihan, ang
kasalukuyan mo ang hinaharap. Kahit anong hirap, anong kasalukuyan na nararanasan mo, ano pang kapangyarihan na meron sa himpapawid na to, hindi tayo kayang ihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Walang sino man na makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa iyo, kapatid. Kahirapan ba yan? O ano ang maghihirap na naranasan mo? Kamatayan ba yan? Walang sino man. Sabi nga ako, di ba, nakatitiyak. Sabi ko, di ba, sapagkat nakatitiyak. So, ibig sabihin yan, walang sino man ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos pagdating sa iyo. Amen? Alam ang bigat ng iyong kasalanan, kapatid, mahal ka pa rin ng Diyos. Amen? Kasi sabi na Lord, nakatitiyak. Wala nang makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos. So, ibig sabihin, kahit anong bigat ng kasalanan na nagawa mo, kapatid, sinasabi ng Diyos sa iyo, mahal pa rin kita. Mahal ka pa rin ng Diyos. Amen? Yung parang isang ama sa kanyang anak. Yung parang isang ama sa kanyang anak na mula nang ito'y pinanganak, sino po yung mga tatay dito? Yan, mga tatay. Di ba ang inyong anak, simula lang ito'y ipinanganak, simula lang ipinanganak ang inyong anak, hindi mo maintindihan kung ano ba yung love at person. Tama po ba? Yung alam mo na maintindihan mo ba yung love at person na yun, na kapag naging tatay ka, mararamdaman mo at maiintindihan mo at mauunawaan mo ang ibig sabihin ng love of person kapag naging tatay ka o naging nanay ka. Tama po? Kasi yung love of person po, di mo maiintindihan kung ano ba yung, hindi mo maiintindihan kung ano ba yung ibig sabihin ng love of person na yun. Kung baga ang ibig sabihin po ba ng love of person, yung parang pagtingin mo sa kanya, mahal na kita. Hindi ko, di ba? Di ba yung sa panahon na yun narali ako nakakarinig sa Facebook Sabi sa panahon na yun, kapag tumingin ka sa akin, akin ka. Pero sabi nila, natatandaan ko po kasi, na love of person ako sa kanya. Sino ba dito nasabihan na love of person ka sa kanya? Wala? Yung parang, nakita lang kita. Pagtingin ko sa'yo, na love of person na ako. Ganun po may love of person? Yung iintindihin mo yung parang, kung iintindihin mo yung love of person, parang, pagtingin mo, mahal kita agad. Yung parang, ang ganda ng mo, na love of person ako. Ang ganda ng ilong, na love of person ako. Ang ganda ng baba, ang haba ng baba, na love of person ako. Ganun po ba yung ibig sabihin na love of person? Alam mo po, ang love of person po, magkakakash ka. Tama po? Magkakakash ka kapag unang tingin mo. Pero yung unang tingin mo, mahal mo na siya, mukhang malabo yun, kapatid. Ganun po ba dito yung mga mister, yung mga misis? Yung unang tingin ba ng mister nyo, unang misis nyo na love of person pa sila, kaya kayo ay nagkatuluyan? Ganun po ba yung love of person? Para sa akin po, hindi. Hindi totoo yung love of person. Kasi dapat maintindihan po natin kung ano po. Sabi ko nga po, kung ikaw ay naging tatay at naging nanay, maiintindihan mo ang love of person. Amen? So, ikaw, maaaring magka-crush ka. Maaaring sa unang tingin mo sa lalaki at sa babae, crush ko siya kasi ang ganda ng people niya. Pero yun, kapatid, pwede kang magka-crush, pero yung love of first sight, malabo po yun. Naiintindihan po ba natin? Dapat naiintindihan po natin ang love of first sight kapag naging nanay ka at naging tatay ka. Paano po ba yan, kapatid? Paano po ba porque naging nanay ka, naging tatay ka, na love of person ka ba? Kasi alam mo po, yung nanay ko, kapag niluwan niya ang kanyang anak, di ba, pagbigay pa lamang ito sa kanya ng doktor, sa bagong pangalan ng kanyang anak, at pinatong niya sa dibdib niya, ano unang naramdaman? Mga nanay,
Masaya. Masaya? Yung pinaramdaman mo, masaya lang? Pag-ibig. Di ba? Yung pagluwan mo pa lang at ibinigay sa iyo ng doktor at inilagay sa iyong dibdib yung bagong panganak na anak mo, di ba? Naramdaman mo agad, mahal ko ito. Yun yung totoo na love of first sight. Hindi yung unang tinignan ng asawa mo sa'yo, na love of first sight na sa'yo. Hindi yung kapatid ang nalab, ang totoo na love of first sight. Yung matulad ng isang nanay na inuluwal niya ang kanyang anak at paglagay pa lang sa kanyang dibdib, naramdaman niya na mahal ko ito. Mahal ko ito. Mahal na mahal na mahal ko ito. So mararamdaman mo agad yun, kapatid. Mga nanay, naramdaman niyo po ba ganun din po ba sa inyo? Yung unang anak niyo, panganay na anak niyo, di ba? Hindi lang panganay, maiba nga. Balak nila talaga magtayo ng 12 disciple. Ano po ba yung tawag sa sa basketball? Ano tawag doon? 12 team? So, di ba, parang meron. So, ibig sabihin, kada ikaw ay magluluwan, mararanasan mo na kaagad na, mahal ko ito. Mahal ko ito. Amen. Mararamdaman ko sa agad na maagad na mahal mo talaga yung anak mo. Kasi sa iyo yung galing yun. Doon mo mararamdaman na love of first sight ka. Hindi sa asawa mo, hindi sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, kundi yung unang-unang anak na iniluwal mo at naramdaman mo na mahal mo ang anak mo. Sino po dito mahal nila ang kanilang mga anak? Siyempre naman po tayo. Kaya nga po natin sila pinagsasabihan, mga bata. Kaya namin kayo pinagsasabihan kasi na love of first sight kami sa inyo. Kami nakaramdam agad ng pagmamahal. Mga I love you na nararanasan nyo sa kanyang mga magulang. Amen? So alam niyo po, ganun din po ang tatay. Kapag ang tatay naman po, binigay at pinakita ng nurse yung kanilang anak, ano-ano agad nakikita, sino kamukha? Ako yung kamukha. Diba? Ganun kaagad yung tinitignan po natin. So, ganun din po ang tatay. Kapag ibinigay at pinakita sa kanila, ang kanilang mga anak, nandun yung grabeng pagmamahal ng isang anak. Amen? So, yun po yung sinasabi niyan. Nakatitiyak kayo na walang makapag-hilangin sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Kasi bakit? Unang pinubos ka ng Lord sa kasalanan, naranasan niya ang gawin pag-ibig niya sa iyo, kapatid. Amen? Nandun agad yung gawin pag-ibig. Ganun po ba mga tatay? Yung nahawakan mo na yung anak mo, nang ibinigay na sa'yo ng nurse yung anak mo, tinignan mo kung sino kamukha, tinignan mo kung ano yung itsura ng mata, ano yung itsura ng labi, ano yung itsura ng ilong, kung matangos pa yan, o pangungay, o mukhang talbutyo ba yan. So ano ang naramdaman mo, kapatid? Yung grabing pag-ibig sa anak mo. So ganun din ang ating Diyos. Yung grabing pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi tayo mapapahiwalay sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Amen? Amen po? Kung baka alam niyo po ang isang tatay o isang magulang na may mga anak na niluwal, naramdaman nila yung pagmamahal, hanggang sa itong bata nito, lumalaki po yung bata, na kahit anong mangyari po, mahal mo pa rin yung batang ito. Amen? Ganyan tayo pagdating sa Lord. Sabi nga ng Lord, nakatitiyak na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig sa atin ng Diyos. Tinitiyak ng Diyos yan. So, ibig sabihin, dumadaan man tayo ng mga kasalanan sa ating buhay. Lumalaki o lumiliit ang ating kasalanan. Pero sabi ng Lord, mahal pa rin kita, anak. Mahal pa rin kita, anak. Yun ang ibig sabihin po ng Diyos sa atin. Kaya sabi ko nga po sa inyo, binabatil po yung sin. Kasi nasa laman tayo. So, kailangan yung sin na yun, mapagtagumpayan po natin. Amen? So, alam niyo po, ang isang tatay, habang lumalaki yung kanyang anak, di ba? O sino mang nanay o tatay, kapag lumalaki na yung anak ko, di ba? Una pa lang, tuwan-tuwa ka kasi hinihirin mo pa yan. Kahit puyat ka pa, parang hinong-hino ka na sa puyat, okay lang. Pero kapag lumalaki na, di ba, isang pinagbabawalan natin yan. Pag sinabi mo, huwag mong hahawakan yan, huwag mong kukunin yan, huwag kang sasampa dyan. Di ba, pinagbabawalan natin sila, mga tatay, mga
Kahit lumalaking makulit ang ating mga anak, kahit lumalaking rebelde ang ating anak, mahal pa rin natin. So, ganun tayo sa harapan ng Diyos. Habang tayo tumatanda ng tumatanda, habang tayo nagkakasala, pagdating sa harapan ng Diyos, mahal pa rin po tayo ng Lord. May iintindihan niyo po kung bakit kahit anong kasalanan mo, bakit pilit ka pa rin minamahal ng Diyos, malalaman niyo po mamaya yan sa dulo ng ating pagkaaralan. Kaya sinasabi ng Diyos, nakatitiyak ka. Nakatitiyak ka. Sabi niya, kasi alam niyo po, kapag ang isang tatay at isang magulang, the moment na parang lalapit sa iyo yung anak mo, yung lalapit sa iyo yung anak mo, tapos mararamdaman mo kahit hindi magsalita yan, mararamdaman mo na kailangan niya ng isang tulong at yakap ng isang magulang. Ganun po ba sa ating mga magulang? Na kapag kahit hindi lumapit ang anak mo, makita mo kahit nakangiti yan, pero mararamdaman mo, kailangan niya ang isang tulong ng magulang. Kailangan niya ang isang pagmamahal ng magulang. Kailangan niya ang isang yakap ng isang magulang. Kahit hindi magsalita yan, kapatid, mararamdaman kasi doon ka na love of first sight. Naramdaman mo na, grabe, mahal ko na ito. Ganon din po ang Diyos. Nung unang tinanggap mo ang Lord, at tinanggal mo ang kasalanan, at tinanggal mo lahat ng kasalanan na nagawa mo, doon naramdaman ng Diyos, grabe, mahal kong taong ito. Mahal ko ang anak kong ito. Kahit ano bang kasalanan na magawa niya, nakatiti ako na walang makapaghiwalay sa pag-ibig niya sa akin. Amen? Amen? Kahit makita mo sa mukha ng anak mo nakangiti, nangangailangan ng pag-ibig ng isang magulang yan. Ano po ba ang gagawin ng isang magulang kapag nakikita niya nangangailangan ng tulong ang kanyang anak? Siyempre, yayakapin mo yan. Tama po? Yayakapin mo yan, lalo po higit yung tatay natin nasa langit. Kung alam niya, kapatid, na ikaw lubog na sa kasalanan. Alam ng ating amang nasa langit, kahit hindi ka magsalita, nasasalamin ng Lord kung ano yung bagay na kailangan niya. Kailangan mo sa Kanya. Alam niyo po ang ginagawa ng Lord? Niyayakap tayo. Niyayakap tayo ng ating tatay na nasa langit. Kahit anumang kulit na nagawa mo, kahit anong kasalanan mang nagawa mo, kapatid, anumang kasalanan na iyong ginagawa sa panahon na ito, sa kalukulan na ito, anumang pagkukulang na nagawa mo sa Lord, yayakapin at yayakapin ka pa rin ng tatay natin nasa langit. Amen? Alam niyo po, yung time na ito yung inaaral ko, na-repress sa akin lahat yung kasalanan nang ako po'y dalaga pa. Sobra yung aking kasalanan. Martes muna po tayo ngayon. Sobra yung nagawa kong kasalanan. So yung parang ako po'y ipatapon na. So parang kulang na lang sumpain na ako ng magulang ko. Halos hindi ako umuwi sa bahay namin dahil bakit po? Dahil sa kagustuhan na gawin ko yung bagay na gusto kong gawin ng mga kasalanan. So ako po'y napariwara, nabarkada, natutong magbisyo. So marami po akong mga bagay na natutunan sa aking barkada na hindi naging magandang impluwensya sa akin. So alam niyo po, naaalala ko po yung kasalanan ko na yun. Sabi ko, Lord, kaya mo pala ako tinawag, Lord, kasi kailangan ko yung tulong mo. Sabi ko sa Lord, Lord, laking kasalanan ko eh. Kung alam niyo lang po, hindi ko lang po kasi pwedeng sabihin sa inyo eh. Pero kanina po ang Diyos ang nakakaalam at kami po ni Pastor ang nakakaalam. Alam niyo po, grabe. Grabe po yung kasalanan na nagawa ko sa harapan ng Diyos. Na parang sinabi ko na, hindi ko kailangan yung Diyos. Hindi ko kailangan yung Diyos. Sino ba siya? Wala naman siya magagawa sa buhay ko. Pero alam niyo po, napakabuti ng Lord. Yung time na ako po'y lubog na sa kasalanan. Halos patako na yung buhay ko. Halos paniwara na po yung buhay ko. Kaya maaga po ako nakapag-asawa.
18 years old, nag-asawa na po ako. Sabi nga po ng aking biyanan, sabi niya, para ka lang inutusan ng suka sa palengke. Yun po yung tingin nila sa akin. Pero alam niyo po, praise God kasi may purpose ang Lord. Sa gitna ng kasalanan na gawa ko, may pinakilala ang Diyos sa akin para ako po ay maging malinis sa kasalanan. So, ito po, in short po, ako po yung napakasawa ko po si Pastor, ay ang pamilya po nila is naglilingkod lahat sa Lord. May tiyahin po siyang pastora, may kapatid po siyang pastor, may kamag-anak po siya sa ibang bansa na nag-Christian din po. So, ibig sabihin po, nilagay ako ng Lord sa pamilya na ito para ako po ay malinis sa kasalanan at makilala ko ang Diyos. So, alam niyo po, doon ko na-realize, Lord, grabe yung pag-ibig mo. Sabi ko, Lord, grabe, nakaka-amaze yung pag-ibig mo, Lord. Sabi ko sa Panginoon Jesus, sabi ko, isang makasalanan, ilalagay mo sa pamilya na naglilingkod sa iyo. Sabi ko sa Lord, grabe, parang pag-aalala ko po yun. Pag-aalala ko po yung buhay ko po kasi dati, patapon po talaga. Patapos mo talaga yung buhay ko, hindi mo masasabi na ikaw ba yan, sis? Kung malalaman niyo po. Pero yun po, doon ko na-realize na ang Diyos, pagmahal ka pala ng Diyos, at gusto ka niyang ibigin, at gusto ka ng Diyos na hindi mahiwalay sa pag-ibig niya. Alam niyo po, ginawa ng Diyos, dinala po ako sa isang pamilya na naglilingkod sa Lord. Kasi po ako po is 13 years old, umaapi na po ako sa ganitong gawain, nag-dancing po ako, hanggang sa nag-16 years old po ako po'y natuto na sa barkada. So, pagdating ng 17 to 18, doon po lumala ang aking buhay at doon po ako napariwala. So, pagdating ng 19 years old, doon po ako napunta sa pamilya nila Pastor Nante na naglilingkod sa Lord. So, hindi hinayaan ng Lord na mabuhay ako ng tuluyan sa kasalanan. Alam niyo po, kahit anong walang laki ng kasalanan na ating kapatid, kahit anong laking pagkukulang mo sa Panginoon kapatid, yayakapin na yayakapin ka pa rin ng ating Panginoon Jesus Cristo. Kasi sabi nga diba, always remember na mahal tayo ng Diyos. So always remember and convince. Makumbins kayo ng Panginoon. Dapat lagi yung alalahanin, lagi yung maalala na lagi kayong mamahalin at yayakapin ng ating Panginoon Jesus Cristo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, makumbins ka dyan, kapatid. Kasi alam mo po yung kaaway, sasabihin po sa atin yan, kulang-kulang ka naman eh. Palagi namang may baltik yung ulo mo eh. May tono ka lagi. Yan lagi ang sinasabi sa atin ng kaaway. Kulang-kulang ka, may baltik ka, may tono ka, hindi naman dapat ganyan ang ginagawa mo, ganyan. Ganyan ang kaaway para ikaw ay mamahalay sa pag-ibig ng Diyos. Pero sabi ng Lord, kahit anong dati, kahit anong laki ng kasalanan mo, yayakapin tayo kita, anak! Amen? Kahit may tono ka, kahit may baldik ka, kahit kulang-kulang ka, mamahalin pa rin tayo ng ating Panginoong Isus. Bakit po? Tayo po dinalaya na sa kasalanan. Amen? So dapat maunawaan po natin ang pagtanggap po natin sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay nagtutulak para sa repentance. Ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, kapatid, at ang pag-ibig mo sa Diyos, kapatid, yan dapat ang magtulak sa iyo para humingi ng tawad sa ating Panginoon sa Kristo. Amen? Kaya sabi nga po, di ba? Ang pag-ibig po, ang pag-ibig lang po ng Diyos, walang bagay o walang kahirapan o walang kasalukuyan na pwedeng magpahiwalay mo sa atin. Amen? Walang pwedeng magpahiwalay sa ating pag-ibig ng ating Diyos. Ano bang pagkukulang na nagawa mo, kapatid? Ano bang kataksilan na nagawa mo sa ating Panginoong Hesus? Hindi tayo iiwanan ng Diyos. Iibigin ka ng Lord. Kung ako'y isang punong-puno ng kasalanan dati na hindi ko pa kilala ang Diyos,
Halos patampo ng buhay ko. Halos parang naging lingkod ako ng demonyo dati. Pero alam niyo po, kahit ganong katindi ang nagawa ko, pero ang Diyos nito, niyakap ko rin ako sa gitna ng kasalanan na nagagawa ko sa buhay ko. So, ganun din sa'yo, kapatid. Sa gitna ng kasalanan na nagagawa mo ngayon sa buhay, ano mang kasalanan na binabati mo sa buhay mo, niyayakap ka ng Diyos. Ang gusto lang po ng Diyos sa atin, huwag tayong maghiwalay sa Kanyang pag-ibig. Ang gusto ng Diyos sa atin, yun ang magtulak sa atin para mag-repentance pagdating sa Lord. Ano ang pagkukulang nating nagawa? Ano ang kanaksilan? Yung nagawa po natin sa ating Panginoong Hesus. Hindi tayo mababayaan at iiwanan ng Diyos. Inuulit ko po, ano mang laki ng kasalanan mo, kapatid, yayakapin at yayakapin ka ng ating Panginoong Hesus. Meron nga po isang kwento sa Bible na sabi ni Yahweh po doon, kaya ewan ko po kung parinig po kayo dito, meron po isang kwento sa Bible, sabi po doon, sabi po ni Yahweh sa isang propeta na si Hosea, si propeta Hosea, kwento po napakahirap sa isang propeta na iutos ni Yahweh na ganito yung utos sa kanya. Sino po yung pamilya po sa ganung kwento ni Hosea? Yan. Wala po. Sige nga po. Ano po yung kwento na yun? Ako na. Surprise. So, ito po yun. Meron po kasi isang kwento po sa Bible na itong si propeta Hosea, inutusan po siya ni Yahweh, na sabi sa kanya ni Yahweh, maghanap ka ng isang babaeng patutod. Ano po ba yung babaeng patutod? Ito po yung babaeng, ibig sabihin po ng patutod. Sabi po dahil, yung babaeng patutod po, ito po ay prostitute. So, naghanap po ng isang babaeng mababa ang lipad. Itong si propeta Hosea. Kumbaga, sabi sa kanya ni Yahweh, humanap ka ng isang babaeng mababa ang lipad at pakasalan mo. So, nabasa niyo po ba sa Bible po yun? So, napakahirap sa isang propeta na lumalakad sa katwiran at sa kabanalan ng Diyos na mag-aasawa siya ng isang prostitute. Tama po ba? Tama po? So, yung parang napakahirap sa isang propeta na sabi ni Yahweh, humanap ka ng babae ng isang patuto, isang prostitute, isang babaeng mababa ang lipad at pakasalan mo. So, napakahirap kasi siya ay dumalakad sa katwiran at sa kabanalan ng ating Diyos. Pero, ito yung utos sa kanya ni Yahweh. So, ito pong babae na ito, siya po yung nagbibenta ng kanyang sariling katawan. Bilang isang prostitute o isang patuto, siya po ay isang nagbibenta ng kanyang sariling katawan para lamang magkapera. So, itong babae na ito, binibenta niya yung kanyang katawan. Naaakit siya para lang po magkapera. Pero sabi ng Diyos kay Propeta Hosea, pakasalan mo siya. Sabi niya, pakasalan mo siya. At nang pinakasalan ito ni Propeta Hosea, ibinigay niya lahat. Bilihan niya ng ref, bilihan niya ng washing para hindi mahirapan sa paglalaba. Siguro sabi nila, sister, ng panahon nila, wala namang washing. So, i-relate nyo na lang po sa panahon ngayon. Amen? So, lahat ibinigay para hindi mahirapan itong babaeng nito. Para sa hindi mahirapan sa paglalaba, binila niya ng washing, binigyan niya ng bahay at lupa na may swimming pool pa. Wow! Diba? Ibinigay niya talaga lahat. So, naka-aircon pa pati kusina para habang nagluluto, malamig yung kanyang pakiramdam at hindi magpawisan. Grabe po, diba? Grabe yung ibinigay ni Propeta Hosea sa babaeng mababa ang lipad. Pero alam niyo po, itong babaeng patutog nito, sa tuwing siya'y magtatampo kay Propeta Hosea, ang babae ito, ang ginagawa po niya, tuwing may nararamdaman siya na sama ng loob kay Propeta Hosea, o parang nagtatampo siya kay Propeta Hosea, aalis siya sa bahay ni Propeta Hosea. Ano pong gagawin ng babaeng ito? Maghahanap ng ibang lalaki. Amazing love the story of Hosea. So, ito pong babae ito, nakasanayan niya na. Nakasanayan niya na hanggang sa siya'y muling nagkakasala ulit. Kumbaga, ito pong babae na ito, na pinakasalan ni Hosea at ibinigay niya lahat,
Pero sa tuwing magtatakbo siya kay Hosea, umaalis siya at muli niyang binibenta ang kanyang sariling katawan para magkapera. So itong babae ito, nakasanayan niya, inuulit-ulit niyang ginagawa yun. Umaalis siya lagi sa bahay ng Propeta Hosea. So ano po sabi ng Diyos kay Propeta Hosea? Sabi po ng Diyos kay Propeta Hosea, kunin mo siya ulit. Kunin mo siya ulit. Kunin mo siya ulit, sabi sa kanya ng Diyos. Ito naman si Propeta Hosea, dahil utos ni Yahweh sa kanya, susunod siya. Kukunin niya ulit itong babae na babaangikan. So ito, pag kinukuha niya po ito lagi, lagi naman din binibigyan ng iba't ibang gamit. Lahat ibinibigay niya kung ano-ano ang mga bagay na kanyang binibigay. Pero alam mo po, ang gagawin ng babae nito, muli ulit naghahanap ng ibang lalaki. Muli ulit naghahanap ng ibang pag-ibig sa lalaki. Hanggang sa dumating tayo itong babae na to, nawala na itong babae na to, at nakita itong muli ni Propeta Hosea. Ang pangalan po ng babae po ay si Gomer. Siya po yung pangalan, siya po si Gomer na kilalang patuto doon po sa istorya po ni Propeta Hosea. So, ang pangalan po ng babae na to ay si Gomer. So, kapag itong babae na to, itong si Gomer na to, lagi niyang binibenta ang kanyang paulit-ulit ang kanyang sarili doon sa kalsada. Tuwing magtatampo po siya kay Hosea. Laging umalis sa bahay ni Hosea, pag umalis po siya, babalik siya doon sa dating trabaho niya, ang gagawin niya, lilipat at maghahanap ng ibang pag-ibig sa lalaki. Hinahanap ito muli ni Propeta Hosea at ang babae ito, dahil ito po ay isang patuto, sabi ng Diyos sa kanya, utos ng Diyos muli kay Propeta Hosea, na makita ito ni Propeta Hosea, na nakita niyang binibenta muli. Kitang-kita ni Propeta Hosea na binibenta niya muli yung kanyang sariling katawan sa iba't ibang lalaki. Pero alam niyo po, sabi ni Yahweh sa kanya, bilhin mo siya sa malaking halaga. Muli mong pinabibili ni Yahweh, muli pinapakuha ni Yahweh ang babaeng to sa malaking halaga. Kasi nga po, paulit-ulit itong babae na ito na nagbibenta ng kanyang sarili. So, pero alam niyo po, sabi po ni Yahweh kay Propeta Hosea, bilhin mo siya sa malaking halaga. Bakit kailangan ito gawin ni Propeta Hosea? Kung iisipin natin sa buhay po natin ngayon, bakit po gagawin ito? Babaeng patuto, nagbibenta ng kanyang katawan. So bakit ginawa ito ni Propeta Hosea? Ginawa po ito ni Propeta Hosea sapagkat yan ang sumasalamin sa pag-ibig niya sa Israel. Kaya ginawa po ito ni Propeta Hosea. Sumasalamin itong istorya nito sa pag-ibig ng Diyos sa Israel. Sino ba ngayon ang Israel? Tayo. Amen? Tayo ngayon ang tinutukoy ng pag-ibig ng Diyos sa Israel. Tayo yon, kapatid. Amen po? Tayo yung Israel. Tayo po yung sumasalamin sa pag-ibig po ng Diyos sa Israel. Yan yung sumasalamin sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan. Kung makikita niyo po yung istorya na yan, tayo po yan. Tayo ngayon po yung kanyang bayan. Tama po? Na kahit pa ulit tayong nagkakasala, paulit-ulit mong tinataksilan ang Diyos. Paulit-ulit mong tinatalikuran ang Diyos. Paulit-ulit mong tinatalikuran ang pag-ibig mo sa Diyos. Ang namang bagay ng iyong kasalanan, pinagaling ka na ng Diyos. Amen? Ang namang bagay na ginawa ng kasalanan, pinagaling ka na ng Diyos sa kasalanan. Amen? Pinatawad ka na ng Diyos sa kasalanan, kapatid. Pinatawad ka sa iyong kasalanan. Yan yung istorya ng babae na paulit-ulit na nagkakasala sa kanyang asawa. Tayo yun, kapatid. Tayo yung pag-ibig ng Diyos. Na kahit paulit-ulit ang tinataksilan ng Diyos, kahit paulit-ulit ang tinatalikuran ng Diyos, paulit-ulit ang tinatalikuran at tinatakbuhan ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Pero sabi ng Lord, bibigyan pa rin kita sa malaking halaga kasi mahal kita. Nakita niyo sa Lord? Kaya tayo binili sa malaking halaga.
Dahil tayo po ay punong-puno ng pagkakasala sa ating buhay. Amen? Tayo po ay pinagaling na sa kasalanan. Sino po dito yung pinagaling na sa kasalanan? Sino po dito yung pinatawad na sa kasalanan? Yung mga kasalanan na nagawa po natin, pinatawad na po tayo ng Diyos. Amen? Pinagaling na tayo sa sakit, karamdaman, o kasalanan na laging nandyan sa ating buhay. Pero tandaan mo kapatid, always remember, lagi mong karamay ang Diyos. Amen? Lagi mo kasama ang Diyos. Sino po dito yung naka-experience na kahit nakagawa ka ng kasalanan, pero feeling mo lagi mong kasama ang Diyos, kinagayin ka pa rin? Amen po. Pero alam niyo po, kahit ano pong ginagawa natin pagtatalikod po pagdating sa Panginoon, kahit iniiwan natin ang Diyos, kahit tinatalikuran po natin yung Diyos, kahit pa ulit-ulit tayong gumagawa ng kasalanan sa Diyos, kahit pa ulit-ulit natin siyang iniiwanan at nilalayasan, ginagawa pa rin po ng Diyos, alam niyo po kung ano, hinahanap-hanap ka pa rin, kapatid. Paulit-ulit ng talikuran, paulit-ulit ng layasan ng Diyos, paulit-ulit ng nagkakasala ka sa Diyos, hahanapin at hahanapin ka pa rin ng ating Diyos Ama. Kahit lumalikod ka kapatid, pili mo iniwanan ka ng Diyos, hindi mo alam kapatid, hinahanap ka ng Diyos. Lalo na kapatayan na lugod ka sa kasalanan, hinahanap at hinahanap ka ng Diyos. Yayakapin at yayakapin na ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Hindi tayo binayaran sa ginto. Hindi tayo binayaran sa pamamagitan ng pinak. Binayaran tayo ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Binayaran ka sa kabalikan ng dugo ng ating Diyos. Bakit? Kapag ikaw ay binayaran ng dugo ng banal ng dugo ni Jesucristo, walang pwedeng makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa iyo, kapatid. Inuulit ko, kapatid, kasi ako po nakita ko po, akala ko dati na ako pinagkakasala, wala nang pag-asa. Akala ko wala nang saysay yung ginagawa ko. Pero kahit po pala tayo ay ulit natin iniiwan ng Diyos, pero ang amazing love ng Lord, kakaibang pag-ibig ng Diyos, hinahanap-hanap ka pa rin niya, kapatid. Kahit nagkasala ka, kahit iniwan mo siya, kahit tinalikuran mo siya, ang ginagawa ng Diyos, hinahanap-hanap ka niya. Bakit? Bakit ka hinahanap-hanap ng Diyos sa gitna ng iyong pagkakasala? Hinahanap-hanap ka ng Diyos para bigyan ka ng chance na ikaw ay humingi ng tawad at magpabago at magpalinis sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen? Kasi bakit? Walang pwedeng makapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig mo sa Diyos. Walang pwedeng makapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Kasalanan ba yan? Tinalikuran mo ba ang Diyos? Kasalanan ba yan? Paulit-ulit na ginagawa mo? Walang pwedeng makapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Paano po ba natin ito mapapagtagumpayan ang kasalanan? Malalaman po ba natin na kapag napagtagumpay po natin kasalanan, malalaman natin na mahal tayo ng Diyos eh. Amen? Amen po? Kasi kapag alam mo yung pag-ibig ng Diyos sa iyo, magbubunga ito, kapatid, ng pag-ibig. Kapag nalaman mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, magbubunga ito ng kapwa pag-ibig. Kapag nalaman mo, sa gitna ng pagkakasala mo, nalaman mo ang pag-ibig ng Diyos sa ito, magbubunga ito ng kapwa pag-ibig. Amen? Hindi na pwedeng masuklian ang kataksilan ng pag-ibig ng Diyos sa iyo eh. Hindi na pwedeng suklian ang kataksilan ng pag-ibig eh. Tama po ba? Ang pag-ibig ay
At kung man tayo po'y nagkakasala, sino po dito yung nagkakasala sa Panginoon? At alam mo yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kung ikaw man ay nagkakasala, sabi ng Lord, do not hide from God. Kung nagkakasala ka, kapatid, huwag kang magtago sa Lord. Kasi tayo kapag nagkakasala po kasi, ang ginagawa po natin sa Diyos, tinataguan natin. Sino po dito yung dating nagawa niya na nagkasala siya, tinaguan niya ang Diyos? Sabi ng Lord, do not hide from God. Di ba minsan pag nagkakasala ka, minsan sinasabi mo, hindi mo na ako magsisimba, nagkasala ako eh. Sino po yung naka-experience nyo? Yung sinabi mo, hindi mo na ako mag-church, nagkasala ako eh. Hindi mo na ako mag-church, hindi mo na ako sasamba, hindi mo na ako mag-worship sa Lord, nagkasala ako. Minsan gano'n ang ating isip. Tama po ba? O ako lang po yun? Tama po? Di ba minsan, hindi mo na ako mag-church? Nagkasala ako sa Panginoon eh. Hindi mo na ako mag-church, nag-away kami ni Mrs. Hindi mo na ako mag-church, nag-away kami ni Mr. kagabi. Hindi mo na ako mag-church kasi namura ko si Mrs. at nilait-lait ko ang kanyang buhay. Nilait-lait ko yung kanyang pagkatao. Hindi mo na ako aaten. Di ba minsan ganun yung ating isip? Di ba minsan ganun yung ating kaisipan? Nag-away lang kayo ni Mr., hindi ka na mag-church. Mag-away lang kayo ni Mrs., hindi ka na mag-worship. Sabi nga po, do not hide from God. Amen po? Huwag mo sasabihin na nagkasala ako, nag-away kami ni Mrs., hindi mo na kahatin ng church. Sinasabi ng Lord sa atin, do not hide from God. Naiisip niyo po yun. Kasi naniniwala po ako maraming gumawa. Kasi ako minsan ganun. Pag may baltik yung aking isip, minsan nakakalimutan ko mag-worship sa Lord. Minsan pag kumilang kamalditahan ko, nawawala yung kabanalan sa akin. Minsan gagawin ko, hindi ako sasama. Sa hayo, sa prayer. Nagkaroon ako ng baltik sa utak. Kaya alam niyo po, sabi ng Lord, do not hide from God. Hindi mo na ako atin ng church, aayusin ko na rin ganito, ganyan. Sabi ng Lord, do not hide from God. Amen? Amen po? Ganyan ang ginawa ni Eva at Adan. Ginawa ni Eva at Adan sa hardin. Sila po ay nagtago sa ating Amang Diyos na nasa langit. Ibinigay ng Diyos ang lahat-lahat na pangangailangan ni Eva at Adan. Tama po ba? Isa lang naman yung dinidiman ni Yahweh. Isa lang naman yung sinasabi ni Yahweh kay Eva at Adan. Ano po yun? Huwag kakainin ang bunga ng pinagbabawal. Amen? Lahat ng bagay ibinigay ni Yahweh sa kanila. Lahat ng pangangailangan ibinigay ni Yahweh sa kanila. Pero isa lang naman ang dinidiman ng Yahweh. Huwag kakainin yung bunga ng pinagbabawal. Ano po ba yung bunga ng pinagbabawal? Ito po kasi yung nagbibigay ng karunungan sa tao ng masama at mabuti. Bakit kailangan ng Diyos na maglagay ng puno doon? Bakit kailangan ni Yahweh na maglagay ng isang puno doon tapos ipagbabawal kay Eva at Adan na huwag kainin yung bunga? So dapat kailangan wala ng puno doon eh. Bakit nilaglagay si Yahweh ng puno doon kung pinagbabawal para kay Eva at Adan? So dapat walang puno dapat doon. Tama po? Pero alam niyo po, kung bakit ipinagbabawal ni Yahweh po yun? Sapagkat ang pag-ibig po ay kailangan ang magpapasya. Ibinibigay ito nang hindi napipilitan. Ibinibigay ito sa Diyos nang hindi nagtatago sa Lord. Nang hindi, kumbaga, ibinibigay mo yung pag-ibig sa Diyos nang may pagpapasya sa puso mo. Amen? Hindi ka nagbibigay ng
pag-ibig sa Diyos dahil napipilitan ka. Bakit? Kung tayo binigyan ng Diyos ng buhay, binigyan tayo ng Diyos ng pagmamahal, binigyan tayo ng Diyos ng free will. Free choice. Amen? So ano ginawa ni Eva at Adan? Nung nagkasama sila kay Yahweh, ang ginawa ni Eva at Adan sa ating Diyos Ama, sila'y nagtago. Nagtago si Eva at Adan kay Yahweh. Kaya, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magtatago sa Diyos kapag ikaw ay nagkasala. Huwag kang magtatago sa Diyos kapag ikaw ay nagkasala. Ulitin mo ng malakas sa Kanya. Huwag kang magtatago sa Diyos kapag ikaw ay nagkakasala. Huwag kang magtatago sa Diyos kapag ikaw ay nagkakasala. So, ano po yung tatandaan nyo? Ano ang tanong ni Yahweh kay Eva at Adan? Po? Sabi ni Yahweh kay Eva at Adan, where are you? Kasi nung nagkasama si Eva at Adan, nagtago sila sa Lord. Pero sinasabi ng Diyos sa iyo, kapatid, do not hide from God. Kahit ikaw ay nagkakasala, huwag kang magtatago sa Lord. Kasi pag nagtago ka sa Lord, tatanungin ka ng Diyos, where are you? Tatanungin ka ng Diyos, kapatid. Kapatid, where are you? Nasaan ka? Anak, nasaan ka? Nagkasala ka sa akin, anak! Nasaan ka? Where are you? Tinatanong ka ng Diyos. Hindi sa dahil alam ng Diyos kung nasaan si Eva at Adan. Alam ng Diyos kung nasaan si Eva at Adan. Tama po? Pero bakit tinatanong ng Diyos, where are you? Bakit tinatanong niya si Eva at Adan, nasaan kayo? Sapagkat alam niyo po, God is all-knowing. God is omnipresent. Nandun yung Diyos sa lahat ng dako. Amen? Alam niyo kung nasaan si Eva at Adan? Alam niyo po ba, sabihin niyo sa akin kung nasaan si Eva at Adan? Nandun po sila nagtatago sa kasalanan. Pero bakit tinanong ng Diyos, where are you? Alam niyo kung bakit tinatanong ng Diyos si Eva at Adan? Where are you? At ngayon, tinatanong ng Diyos sa iyo, kapatid, where are you? Bakit? Ano sa tingin mo? Anong pagkakaunawa mo? Bakit tinatanong ka ng Diyos ngayon? Anak, where are you? Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat binibigyan tayo ng pagkakataon na lumabas at humingi ng tawad sa ating mga kasalanan na ginawa natin sa Diyos. Binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na lumabas sa pinagtataguan mo. Kung ikaw ay nagtatago sa kasalanan, tinatanong ka ng Diyos, where are you? Kung bakit tinatanong ka ng Diyos na where are you? Binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na lumabas sa kasalanan at humingi ng tawad sa Diyos. Amen? Binibigyan tayo ng pagkakataon na humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Uulitin ko po, kapatid. Ang tanong ko ng Diyos sa'yo, anak, where are you? Nasaan ka ba ngayon, kapatid? Inuulit ng Diyos, anak, where are you? Tatanungin kita, kapatid, nasaan ka ba ngayon? Saan ka ba nagtatago ngayon? Saan ka ba nakakulong? Bakit ka ba nagtatago sa Panginoon? Kung nagtatago ka sa Lord, sabi ng Lord, do not hide from God. Sabi ng Diyos, where are you? Tinatanong ka! Tinatanong ka! Tinatanong ka! Tinatanong ako! Tinatanong tayo lahat! Where are you? Nasaan kayo mga anak? Nasaan kayo ng mga kasalanan? Nasaan kayo? Handa akong patawarin kayo! Tinatanong ka ng Diyos ngayon. Where are you?
at muling iwanan yung kasalanan na nagkukulong sa iyo. Tumayo po tayo lahat sa gabi ito. Kung iisipin mo ngayon, lahat naman tayo hindi malinis eh. Amen? Amen po ba? Lahat naman po tayo nagtago na sa Lord eh. Hindi lang ikaw kapatid. Maging ako nakapagtago sa Lord. Kaya minsan natanong din sa akin na, Lord, anak, where are you? So ngayon kapatid, kung ikaw pala ay nagtatago, nag-hide sa ating Panginoong Hesus, tinatanong ka, where are you? Kaya na tinatanong ng Diyos ng where are you? Sa gabi ito, para muli kang lumabas sa pinagtataguan mo at muli kang humingi ng tawad sa Panginoong Hesus Kristo. Tinatanungan ng Diyos ngayong kapatid. Alam ko na mag-usap ang Diyos sa iyo sa gabi ito. Alam ko tumusok sa iyo ang salitang, where are you? Tinatanungan ng Diyos ngayon, nasaan ka na? Nasaan ka? Narito ako. Handang magpatawa. Handang maglinis. Handang magpalakas muli sa'yo. Handang ilaon ka muli sa kasalanan kung saan ka lumubog. Where are you, anak? Where are you, anak? Mga magdagawa! Tinatanong ka ng Diyos ngayon. Where are you? Where are you? Kung may pinagtataguan ka, kung nagtatago ka, lumabas ka na dyan! Lilinisin at lilinisin ng ating Panginoon sa Kristo ang mga kasalanan na nagawa mo sa buhay. Kausapin po natin nila ng Diyos sa gabi nito. Sabi ng Lord, do not hide from God. Sabi ng Lord, anak, huwag kang magtago sa akin. Do not hide from God. Yes, Lord. Salamat sa Sa gabi nito, kung nag-ahay ka sa Diyos, kung pinagtataguan mo ang Diyos, lumabas ka. Kung gusto mo maranasan yung yakap ng ating Panginoon, tinatawaran ka ng Lord sa harapan nito.
para pagsisihan lahat ng kasalanan, para pagsisihan lahat ng pagtalikod natin sa Lord, para aminin natin sa harapan ng Diyos lahat ng ating pagkukulang. Kung gusto mo muli kang yakapin ng Diyos at tinatanong ka ng Diyos, where are you? Kapatid, ikaw yun. Ikaw yung hinahanap ng Diyos. Hinahanap ka ng Diyos. Para tayong si Gomer. Tayo yung babae na paulit-ulit nagkakasala kay Hosea. So tayo yun, kapatid. Pero yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, kailangan walang pwedeng makapaghiwalay. Kung gusto mo maranasan ang ihakap ng Panginoon at muling pagsisihan lahat ng pagtalikod mo sa Lord, lahat ng pagtatago mo sa Panginoon, kung gusto mo maranasan ng kapatid, malaya kang makapunta sa harapan at muling mo malaya kang makausap ang ating Panginoon Jesucristo. Narito kami, Panginoon, na nagkakahilig sa iyo. Lord, tinatanong mo kami, Lord! Where are you? Lord, narito kami ngayon sa pamilya ko! Magpapalinis! Lord, magpapahuga sa lahat na aming kasalanan! Tinatanong ka ng Diyos ngayon! Alam mo, ikaw yun! Tinatanong ka ng Diyos! Where are you? Where are you? Where are you? Yes, Lord! Narito kami, Lord! Magpapahugas! At muling lumalabas sa aming pinagtataguan sa'yo! Narito kami, Lord! Mamuling lumalapit sa'yo sa pagkalimot namin sa'yo, Lord! Yes, Lord! Yes, Lord! Lahat kami kami mo! Humihingi ng tawad! Yes, Lord! Salamat sa pagpapatawad! Lord! Nakikita ko lahat ng mga anak mo! Umiiyak sa harapan mo! Lumulunod sa harapan mo, Lord! Yakapin mo sila, mahigpit na yakap! Salamat sa forgiveness, Lord!
Salamat, Yahweh. Salamat, Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. Hinihiling namin yan sa gabi nito. Maramdaman namin yung yakap na nagmumula sa iyo, Panginoon. Yung yakap na mararamdaman namin, Lord. Yung grabe pag-ibig mo na kahit paulit-ulit kami nagkasala, binibigyan mo pa rin kami ng pagkakataon na makabalik sa iyo, Lord. Lord, sa gabi nito, Lord, nakita mo, Lord, yung mga anak mo, Lord, kung paano umiyak sa iyo. Nakita mo, Lord, kung paano sila lumuhod sa iyo. Hindi ko man alam, Lord, kung ano yung pinapanalangin nila sa iyo. Hindi ko man alam, Lord, kung bakit nagtago sila sa iyo, Lord. Hindi ko man alam, Lord, kung bakit pinaliguran ka nila. Pero Lord, sabi mo, Panginoon, wala pwedeng makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo, Lord. Lord, tinatanong mo kami, Lord, bawat isa. Where are you? Lord, narito po kami sa gabi ito, Lord. Nagpapalinis sa iyo. At inaamin namin lahat ng aming pagkakasala. Salamat sa paglilinis mo, Panginoon. Na kahit paulit-ulit ka namin pinaksilan, paulit-ulit ka namin pinalikuran, nandiyan pa rin yung grabing pag-ibig mo, Lord. Binibigyan mo kami lagi ng chance, Panginoon, para muling makapanumbalik sa iyo, God. Lord, salamat sa gabing ito, Lord. Lord, hindi ko man alam kung anong kanilang panalangin sa iyo. Hindi ko naman po alam, Lord, kung ano yung iniyak nila sa iyo, Lord. Ikaw ang tutugon sa kanila, Lord. Ikaw ang nakakalam ko ano yung bagay na ipinanalangin nila sa iyo, Panginoon. Lord, sa gabi ito, wala kaming ibang dalangin, Lord. Manatili kaming tapat hanggang wakas sa iyo, Lord. Kung tinalikuran ka man namin, Lord, babalik kami sa iyo, Lord. Mananagbalik kami sa iyo, Lord. Mananatiling tapat hanggang wakas. Salamat ang maraming, Panginoon, sa gabi ito. Wala kang ibang dinadalangin, Lord. Sa gabi ito, Lord, maranasan namin yung grabing pagpapatawad mo sa amin, Lord. Yung grabing pag-ibig, yung grabing yakap, yung grabing nagtubos sa paglilinis sa amin sa kasalanan. Lord, yan ang ipaparanas mo sa amin sa gabi ito, Lord. Mararanasan ka namin na ikaw yung Diyos na mapagmahal, na kailanman hindi mo iniwan at pinabayaan ang mga anak mo. Lord, salamat, Lord, sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay ng katibayan sa amin, Lord. Kung bakit kami nagiging matibay sa labanan ng buhay, Panginoon, dahil ikaw ang aming kasama. Karami ka namin, lagi kang nandyan sa aming tabi, Lord. Salamat po sa gabi nito, Lord. Wala akong ibang dalangin, Lord. Kundi, Lord, palakasin mo ang mga kapatid ito, Lord. Ano mang bagay na pagtalikod nila sa iyo, ano mang bagay na nagpahiwalay sa pag-ibig nila sa iyo, Lord. Lord, muli mo itong ibabalik. Muli mong ibabalik sa kanila, Lord, ang grabing pag-ibig nila sa iyo. At muli mo, Lord, ibabalik na makababalik sila sa iyo at hindi ka na nila iiwanan at tatalikuran, Lord. Bagus, Lord, sa kanilang pagbabalik, Panginoon, mananatiling tapat hanggang wakas, Panginoon. Lord, salamat sa gabi ito, sa iyong kami, Lord, nagpupuri, nagpapasalamat, sapagkat ikaw ang aming Diyos na mapagmahal sa lahat ng bagay, Lord. Salamat ko ng marami sa iyo, Panginoon. Lord, lahat ng luha, lahat ng ipinalangin namin sa iyo, Lord, tulugan mo na yan, Panginoon. Lord, walang sayang na luha sa gabi nito, Lord. Ang bawat patak ng luha ng anak mo, Lord, may
glory. In Jesus' name, amen and amen.